Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ng camera para na naman magbigay sa inyo ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga subscribers ko sa buong mundo, lalong-lalo na dyan sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong lahat. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humihiling po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo. At pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod, updated po kayong lahat sa aking mga i-upload, no? Maraming salamat sa araw na ito. So, wag na tayong paligoy-ligoy pa guys. Simulan na natin para madaling matapos. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay kung paano malalaman kung malapit na ang lalaking makaraos o labasan. Pero sinasabi ko sa inyo guys, this is for educational purposes only at hindi po ako nag-ano ng mga pang-professional talaga na tawag dito, mga advices, no? So, ano lang po ito? Isang entertainment o isang educational, no? Para masaya tayong lahat. So, yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito, kung paano malalaman ang tawag dito, ang lalabasan na ang isang lalaki. Kasi meron akong isang subscriber na nagtanong na ang babae daw, alam na, kasi nagawan ko na ng video yon. Ngayon naman may nagtanong sa akin kung ang lalaki naman, paanong malalaman na bago malalabasan. Kasi siguro, di natin alam, baka first timer, no? So, wag na natin banggitin yung pangalan. So, yan po, ginawan ko na lang ng video, no? So, yan po, sinaliksik ko po at ayon na rin din sa aking karanasan, no? Na ilang taon na rin kami halos ng partner ko. Siguro naman, kahit sinaliksik ko at sa aking karanasan siguro naman magkatugma naman siguro, no? So, ito guys, narito ang mga ilang senyales na malapit nang magkaroon ng orgasmo ang isang lalaki. So, yung una, tumitindi ang sensasyon. Maaring maranasan ng lalaki ang pagtaas ng sensasyon o kasiyahan sa genital area nila, no? Habang siya ay malapit nang makaraos. So, ayun guys, na patindi na ang sensasyon na naramdaman ng isang lalaki kapag malapit na siya sa tinatawag na climax, no? Siguro naman doon sa may mga partner na rin, siguro naman alam ninyo kung tawag dito, kung malapit na ang ating mga mahal sa buhay. So doon sa may mga partner na, no? So yan po yung number 1 guys. At ang number 2 naman, pagbabago sa paghinga. So katulad din natin ng ang mga babae din guys, ang lalaki na yung paghinga nila is, no? Madalas ang paghinga na malalim, no? Na ibig sabihin noon, siya ay malapit ng mag-orgasmo. Maaring maging mas mabilis at mas labis na paghinga pa ang ginagawa nila. Yun lang nga, naiiba rin sa ating mga kababaihan na tayo naman talagang tawag dito, pag malapit na rin tayo sa climax, naroon din yung talagang tayo, di ba? Na yung paghinga natin, humihingal tayo, tapos yung mga katawan, kung ano-ano yung mga tawag dito, yung mga muscles natin na gumagalaw na talagang parang ganun din ang sa kalalakihan yung paghinga nila ng malalim. So yan po yung number 2 guys, no? At yung pang number 3 naman, pagtaas ng ritmo, no? Ano ba ito ang tinatawag na ito, yung ritmo niya, no? Maaring magkaroon ng pagbilis sa ritmo ng mga kilos at galaw ng lalaki habang siya ay palapit ng makaraos. Ito ay maaring mangyari sa pamamagitan ng mas mabilis sa pag-indayog ng kanyang baywang. Ayun na, siguro naman pag malapit na talaga, malalaman naman talaga natin, nakitang meron ng mga karanasan na talagang iba na, parang milindol na, di ba? Guys, yung ang sinasabi ko lang, yung may mga karanasan ng pag malapit ng ating mga partner, mas grabe pa sila sa babae pag nilabasan, kasi talagang akala mo may lindol na talagang, yun na nga, pag indayog nila, yung kilos nila, kung mga sinasabi nila, mas mas wild kaysa mga kababaihan kapag nakaraos, no? Yan po yung isang
tawag dito, isang sinyalis ng pagtaas ng ritmo ng isang lalaki kapag siya na talaga ang pag malapit na talaga siya na makaraos, no? Yung kilos at galaw niya na talagang super wild na, wala nang iniisip kung ano-ano pa man yan. Kaya yun na lang, sumasabay na rin ang babae. So doon talaga malalaman na talaga na super andyan na siya, parating na siya. Pero bago yun, mga ilang segundo pa o ilang minuto na ang isang lalaki ay medyo palapit na, marami nang yung pagbago. Yun na nga sinabi ko sa number 1, tumitindi ang sensasyon. At sa number 2, pag bago sa paghinga. At ang number 3 is yung talagang puputok na yun yung ritmo niya. Yung the way na kumilos siya at galaw at saka yung mga parang wild na talaga siya. Yan po guys, no? Sana nakita mo itong video ko ngayon at magkaroon ka ng idea ng isang lalaki kung paanong tawag dito makaraos sa sa pagsisiping sa kanilang mga mahal sa buhay. So ayan guys, sana nagustuhan nyo ang aking isa na namang video ngayon. At doon sa sinabi ko na nga, doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, humihiling po ako ng kaunting pabor. At doon sa mga nagtatanong about Japan, mga trabaho tungkol dito sa Japan, huwag po kayong mahiya. Comment lang kayo dyan sa comment section na kung ano yung gusto nyong itanong dito sa Japan, tungkol ba sa mga trabaho, mga kung ano-anong gusto nyong itanong dito, tungkol ba sa Japanese, kung paano mag-aral ng Japanese, ay dyan po ako magaling dahil graduate po ako ng ng tawag dito sa Japanese school dito sa Japan ng 2 years, no? So, wag po kayong mag-atubili na magtanong kung ano ito sa Japanese, kung ano itong mga tawag dito, paano bang mag-aral ng Japanese. So, wag po kayong mahiya, itanong nyo pa. Pero, sinasabi ko lang po tungkol doon sa mga job orders, sasabihin ko lang po sa inyo kung ano, pero hindi po ako naglalakad o tumutulong para makapasok kayo dito dahil meron po tayong tawag dito, meron po tayong dinadaanan na mga ahensya sa atin, no, ng government, kagaya ng POA na Bisaya na, no, at saka mga agencies na dapat puntahan. Kaya hindi po, wala pong direct hiring na kagaya ko, halimbawa isang isang kagaya ko na magkukuha ako ng mga kamag-anakan ko ba na direct, wala pong ganyan guys, bawal po dito kasi pag ganyan kasi binigyan nila ay maraming mga pangyayari na magiging baka magkaroon pa ng mga mga tinatawag na trafficking dito, no? So wala po silang kundi direct government to government. Labas na lang siguro kung company ako, yun, kung may company ako dito, pwede akong mag-alap. Pero yun pa rin, mag-ano pa rin sila doon sa Pilipinas, dadaan pa rin sila sa ahensya natin. So, ayan guys, kung ano yung mga tanong nyo tungkol dito sa Japan, nyo lang, comment down below lang, no, kung ano yung mga gusto nyong itanong. So, maraming salamat sa lahat sa inyo.